Kumusta, mga kaibigan kong mangingisda? Ako ang inyong YouTube vlogger at fishing expert na si Angler King at napapanahon na para sa ating lingguhang forecast ng isdahan. Ngayon, pag-uusapan natin ang ikalawang araw ng Nobyembre, 2025. Bakit espesyal ang araw na ito? Abangan ninyo dahil sa kabila ng ilang hamon, may mga sorpresa pa ring naghihintay sa atin sa tubig. Prognosis ayon sa uri ng isda at taktika. Para sa ikalawang araw ng Nobyembre, tatlong uri ng isda ang ating pagtutuunan ng pansin na kung saan ay may pag-asa pa rin tayong mahuli sa kabila ng pabago-bagong panahon. Para sa maya-maya, snapper at lapu-lapu, grouper. Saan hahanapin? Ang mga isdang ito, mga kaibigan, ay karaniwan nating makikita sa paligid ng mga bahura, mga batuhan, at mga istrukturang nagbibigay silungan. Dahil sa inaasahang scattered thunderstorms at posibleng pagtaas ng agos dahil sa papalapit na full moon, mas malamang na manatili sila malapit sa kanilang mga taguan, sa lalim na mula sa 10 hanggang 30 metro. Ang temperatura ng tubig na nasa 28 hanggang 29 na degree Celsius ay komportable para sa kanila, kaya hindi sila magtatago dahil sa lamig. Kung ano ang gagamitin, para sa maya-maya at lapu-lapu, epektibo pa rin ang bait fishing gamit ang sariwang hipon, maliit na isda o pusit. Maaari din nating subukan ang microjigging gamit ang mga 70 gramo hanggang 120 gramo na jigs, lalo na kung malapit tayo sa mga drop-off o gilid ng bahura. Tandaan, sa maulan na panahon, mas nagiging agresibo sila sa mga mabagal na galaw ng pain. Para sa talakitok, giant trevally. Saan hahanapin? Ang talakitok ay mga mandirigma ng dagat. Sa ganitong panahon ng Nobyembre, kahit pa may pag-ulan, maaari pa rin silang aktibo, lalo na sa mga bukana ng ilog na umaagos sa dagat, malapit sa mga gilid ng bahura, o sa mga malalim na parte ng mga look kung saan mayroong daloy ng tubig. Hanapin sila sa lalim na 3 hanggang 10 metro. Kung ano ang gagamitin. Para sa talakitok, subukan ng surface lures tulad ng poppers or stick baits sa maagang umaga o huling hapon. Kung hindi sila lumabas sa ibabaw, ang heavy jigs o swimming plugs ay epektibo sa ilalim. Ang malakas na agos ay maaaring maging pabor para sa kanila na manghuli ng maliliit na isda. Para sa dorado, mahimahi. Saan hahanapin? Ang dorado or mahimahi ay karaniwan nating nahuhuli mula Agosto hanggang Nobyembre. Sila ay mga pelagic na isda na naglalakbay sa bukas na karagatan. Hahanapin sila malapit sa mga lumulutang na debris, mga palumpong o anumang estrukturang maaaring pagtaguan ng maliliit na isda. Maaari silang mahuli sa labas ng baybayin. Kung ano ang gagamitin, ang pinakamabisang paraan ay ang trolling gamit ang artipisyal na pain na imitasyon ng maliit na isda. Maaari ding gumamit ng sariwang isda bilang pain, maglaan ng mahabang linya at maging handa sa mabilis na paghila. Pagsusuri sa kondisyon. Panahon. Sa ikalawang araw ng Nobyembre, inaasahan ang mainit at maulang panahon sa Pilipinas. Ang temperatura ng hangin ay aabot sa 31 degree Celsius sa araw at bumaba sa 26 na degree Celsius sa gabi. May malaking tsansa ng scattered thunderstorms sa araw na may 70% at light rain sa gabi na may 75%. Ang atmospheric pressure ay maaaring bumaba dahil sa low pressure area, LPA, at Intertropical Convergence Zone, ICCs, na magdadala ng ulan at pagkulog, lalo na sa Mimaropa, Calabarzon, Bicol Region, at Western Visayas. Ang hangin ay magiging mahinahon hanggang sa katamtaman na may average
na bilis na 15 kilometro kada oras. Ang ganitong pagbabago sa pressure at pag-ulan ay karaniwang nagiging sanhi ng pagiging masinop or matamlay ng isda na nagtutulak sa kanila na magtago sa mas malalim o sa mga lugar na may silungan. Temperatura ng tubig. Ang temperatura ng tubig sa karagatan ng Pilipinas sa Nobyembre ay mananatiling mataas at komportable para sa mga isda na nasa pagitan ng 27 at 30 degrees Celsius. Ang mataas na temperatura ng tubig ay nagpapanatili sa mataas na metabolismo ng isda na nangangahulugang kailangan pa rin nilang kumain. Subalit, ang pag-ulan ay maaaring magpababa ng kaunting temperatura sa ibabaw ng tubig at magdala ng runoff na maaaring makaapekto sa kalinawan ng tubig. Fase ng buwan. Sa ikalawang araw ng Nobyembre, nasa waxing gibbous na fase ang buwan. Ang pag-iilaw nito ay nasa pagitan ng 87 hanggang 72%. Ito ay 3 araw bago ang full moon o kabilugan ng buwan. Ayon sa mga popular na paniniwala ng mga mangingisda, ang mga araw na malapit sa full moon ay kadalasang nagdudulot ng malalakas na agos at maaaring maging magandang pagkakataon para sa isdahan, lalo na sa mga oras ng bukang liwayway at takip silim. Gayunpaman, ang epekto ng panahon ay maaaring mas dominante sa araw na ito. Pangkalahatang aktibidad ng isda. Dahil sa epekto ng low pressure area at inaasahang pag-ulan, ang pangkalahatang aktibidad ng isda ay maaaring maging kapritsoso. Ang mga pelagic na isda tulad ng dorado ay maaaring aktibo pa rin sa bukas na karagatan, habang ang mga isda sa bahura tulad ng maya-maya at lapu-lapu ay maaaring mas maging maingat at magtago. Ang maulan na panahon ay maaari ring maging sanhi ng pagtaas ng lebel ng tubig sa mga ilog at lawa na maaaring makaapekto sa pangingisda ng freshwater species. Sa pangkalahatan, masasabi nating ang kagat ng isda ay katamtaman hanggang mahirap at magiging kapritsoso dahil sa pagbabago ng panahon. Kailangan ng dagdag na tiyaga at angkop na diskarte. Tandaan din, may closed fishing season para sa galunggong sa Northern Palawan at sa Visayan Sea simula kalagitnaan ng Nobyembre, kaya iwasan natin ito. Kaya mga kaibigan, kahit may pagsubok sa panahon, huwag mawala ng pag-asa. Ang bawat araw sa pangingisda ay may aral at ang bawat huli ay isang tagumpay. Ihanda ang inyong mga gamit, maging alerto at palaging mag-ingat ni hindi isang buntot, ni hindi isang kaliskis. Kung nagustuhan ninyo ang forecast na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel, mag-like ng video na ito, at i-share sa inyong mga kasama sa pangingisda. At sabihin ninyo sa akin sa comments, anong mga balak ninyo sa pangingisda sa linggong ito? Anong mga huli ang inaasahan ninyo? Magbahagi ng inyong mga karanasan at mga munting sikreto. Gusto kong marinig ang inyong mga kwento.